Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, makaariba kaya ito ng bonggang-bongga. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, syempre lahat tayo excited na para sa Miss Universe this coming November na magaganap nga sa Mexico. But ang tanong ng lahat, may laban kaya ang Team Asia para sa mga Latina? So, yon. So, kahapon nga kinurunahan na ang bagong Miss Universe from Myanmar na si Tetsan Andersen. Yes, talaga namang masasabi ko, maganda ang pambato ng Myanmar ngayong taon na to at matalino din. Kung titignan mo, para talagang lumilevel talaga na mga Latinas ngayon ang pambato ng Myanmar. Kasi kung iisipin mo, mistisa ang kanilang panlaban sa Miss Universe. Kung ganda ang pag-uusapan, maganda talaga si Tetsan at masasabi ko, nako, sana mapansin talaga ang laban ng Myanmar ngayong taon na to dito sa Miss Universe kasi sa kandidata nila mukhang may ibubuga naman sa Miss Universe, di ba? At kung iisipin mo din, talagang palaban din talaga ang eksena niya sa Myanmar nung laban nila. Kung ako tatanungin ninyo, syempre kailangan pa rin ng paghahanda para alam mo yon, makasabay talaga sa ibang kandidata na lalahok sa Miss Universe. Yung ganda ng diyan. Pero syempre ang tanong, ano ba ang caliber? Ano ba ang ipapakita niya sa Miss Universe? Paano ba siya makikipagsabayan? Kaya niya bang kumabog talaga sa mga Latinas? So yun yung kailangan niyang paggandaan para sa laban niya sa Miss Universe. Kung ako ang tatanungin ninyo, kung ikukumpara ko siya kay Chelsea Manalo sa ating pambato sa Miss Universe, ay masasabi ko, mas malakas ang laban ni Chelsea Manalo more than sa kanya. Kahit sabihin pa natin na mistisa itong pambato ng Myanmar ngayong taon na to dito sa Miss Universe, talagang masasabi ko na kung caliber ang pag-uusapan, syempre iba pa rin ang Pilipinas at saka syempre powerhouse tayo. Kumbaga, kung ikukumpara natin si Myanmar at saka si Philippines, mas papansinin si Philippines kaysa sa Myanmar. Pero depende yan kung ano ang magiging presentation ni Myanmar sa Miss Universe. Kung mas maganda ang kanyang presentation more than to Philippines, maaaring mapansin si Myanmar. Pero mas malaki pa rin talaga yung chance na talaga na makapasok pa rin ang Pilipinas kaysa kay Myanmar sa Miss Universe. Bakit? Kasi syempre si Miss Philippines, inaabangan talaga yan lagi. Sino ba yung magiging kandidata sa atin? Sino ba yung ilalaban natin? Ano ba ang caliber ng pambato natin? Lahat yan inaabangan. Lalo na nagpakitang gilas itong si Miss Philippines, si Chelsea Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe at natalo niya yung mga front runner. So hindi imposible talaga na abangan siya. So sa ngayon, makikita mo yung mga inilalabas ngayon na pasabog ni Chelsea Manalo ay talaga namang masasabi kong panalo. Very strong and powerful talaga yung makikita mo kay Miss Philippines. And katulad din ni Myanmar, kailangan din maghanda ni Miss Philippines para sa laban niya sa Miss Universe. Yes, malaki yung chance niyang makapasok sa semifinals, but kailangan pa rin niyang i-prepare talaga yung sarili niya para sa laban niya sa Miss Universe. Kung akong tatanungin mo, ang Team Asia ngayon, yes, maganda si Myanmar and then possible na talagang makakabog to. Plus maganda si Philippines kung talagang pag maghahanda lang yung dalawang bansang to, kaya nilang makipagsabayan sa Miss Universe. Remember, last 2007 nung ginanap ang Miss Universe sa Mexico, maraming pumasok na Asia. Nandiyan si Thailand, nandiyan si Korea, si Japan,
And then, kahit si Miss Philippines ay nakakuha ng Miss Photogenic. So, ibig sabihin, kayang makipagsabayan ng Asia team pagdating sa Miss Universe. Sa ngayon, sa mga Latinas, malakas si Venezuela, andiyan din si Colombia, andiyan din si Dominican Republic. So, mamaya magkakaroon pa ng another pageant. So, sabi ko nga, yung ngayon, yung tatlong kandidata na nabanggit natin, plus dagdagan natin si Zimbabwe, malakas din si Zimbabwe kasi si Miss Zimbabwe, ang laban nito ay yung kumpiyansa niya sa sarili niya kasi remember, last time sumali ito sa Miss Supranational, makuda talaga si Zimbabwe at saka ex-senadora talaga. So I know na kakabugto pagdating sa Miss Universe si Miss Zimbabwe para naman sa Africa. And then, dito naman sa Latinas, I think si Dominican Republic ang isa sa mga tinitignan natin ngayon kasi si Dominican Republic, kung titignan mo talaga yung katawan niya, yung height niya, yung beauty niya, ay perfect para sa Miss Universe. And I think kung talagang magpiprepare to ng bonggang-bongga, hindi imposible mag-ala Amelia Vega to sa Miss Universe na alam mo yon yung dominant ng fight noong 2000, kung hindi ako nagkakamali, 2004 o 2003 nang manalo si Amelia Vega. Kumbaga parang lahat ng kandidata wala nang laban kundi si Amelia Vega na talaga yung the best. But tignan pa natin ang matinding kalaban ngayon ni Dominican Republic sa Latin area for now ay si Venezuela. Si Venezuela from the beginning pa lang nakita na natin na sobrang very powerful, strong contender, and then nandoon na palaban aggressive kasi ito si Venezuela kung ikukumpara mo sa mga Miss Venezuela noon, parang yung determinasyon niya na gusto niyang ipakita sa lahat na kaya niyang ipanalo. Yung nanalo nga to, marami na nagsasabi na mukhang ito na ang mananalong bagong Miss Universe, pero syempre tignan pa rin natin yung laro niya. Ngayon si Colombia, parang feeling ko, sa akin lang to kung noon last year naka-top 5 si Colombia sa Miss Universe, I think this time mahihirapan silang tumungtong sa top 5. Pwedeng kabugin pa to ng iba pang kandidata. At tingin ko si Colombia much better si Venezuela. Parang feeling ko si Venezuela ngayon yung makakarating sa top 5. So yon. And then kung si Dominican Republic, na thank you girl, nung nakaraan taon maaari na siya ang umeksena ng bonggang-bongga. Nung last time nakuha nila ay first runner up o second runner up kung hindi ako nagkakamali. Second runner up nung 2022. And then last year na El Tocuyo sila. So I think this year babalik sila sa semifinals kasi iba talaga yung pambato ng Dominican Republic. Plus nandoon kung talagang eksena siya ng bonggang-bongga, possible na manalo siya. How about naman si Miss Philippines? Anong mangyayari kay Miss Philippines ngayon? Si Miss Philippines, tulad nga na sinabi ko kahapon, kailangan pa rin ni Miss Philippines na maghanda ng bonggang-bongga para sa laban niya sa Miss Universe, at kailangan niya umeksena talaga ng bonggang-bongga. Yung alam mo yun, i-prepare niya lang yung sarili niya. Yung iba nang nawawala ng pag-asa kay Miss Philippines because of her styling. Ako naman, yung styling naman ni Miss Philippines, okay lang yan. Basta pagdating sa Miss Universe, prepared siya. Yung kanyang pasarela, yung kanyang mindset, yung kumbaga, sabi nga ni Pia Wurtzbach, the more you strong mind and strong heart, pwede kang manalo na Miss Universe. So, ayun din yung sasabihin ko kay Chelsea. Si Chelsea naman, kung titignan mo naman, may ganda, may charm. And then, kung tutuusin siya sa total package, kasi magaling din ang comm skills, nakakapagsalita naman, magaling naman yung kanyang mindset, o di ba, kung paano siya magsalita, kung paano siya magbigay ng opinion, maganda naman. Kumbaga, wala kang ikakatakot. Ang kailangan lang doon ay preparasyon. Ay kung si Maxine Medina nga nakaabot ng top 6, bakit hindi makakaabot ng malayo itong si Chelsea Manalo, di ba? So, kung ako tatanungin mo, basta may preparasyon lang siya at meron siyang pasabog, talagang pwedeng manalo. Sabi ko nga, once na makalaban to at makapasok sa top 5, I think, once na makapasok si Chelsea Manalo sa semifinals, kaya nito makarating ng top 5. Kasi,
maano naman siya, magaling naman. Kaya lang nandoon na kailangan din, may swerte talaga para magtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo ng competition. Malay mo, di ba? So, ma-prove niya sa atin lahat na mali yung sinasabi ng iba na mukhang malabo siya makarating sa dulo ng competition. Kung ikukumpara ko siya kay Miss Myanmar, I think kahit maganda si Miss Myanmar at sexy, parang feeling ko mas malaki pa rin yung chance talaga ni Miss Philippines na makarating sa dulo ng competition, or mas malaki pa rin yung chance ni Miss Philippines na mapansin sa laban sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko kasi maganda talaga yung ino-offer natin. Ando doon na maganda yung beauty ni Chelsea, nando doon yung caliber din siya, ando doon yung magaling naman siya umeksena. Sabi nyo nga, natalo nyo yung mga front runner. So, bakit hindi niya kayang talunin yung mga magiging kandidata dito sa Miss Universe? Just only trust her. So, ayun yung kailangan natin gawin, and support her and believe her as well, di ba? Kasi kung hindi ka maniniwala sa kanya, sino pa ang maniniwala? Taga ibang bansa. So, maniwala tayo sa kanya at ibigay natin yung support na kailangan niya para sa laban niya sa Miss Universe. So, yun lang yung akin. And then, tingnan natin kung sino ang aariba sa kanila sa finals pagdating dito sa Miss Universe. Kung si Miss Myanmar nga ba ay aabot sa finals, maganda yan kasi she's Team Asia. Kung si Philippines at saka si Myanmar ang makikipaglaro sa mga Latina, bongga yan. So, feeling ko naman malakas silang dalawa. Basta kailangan lang nila i-prepare yung sarili nila. Kasi yung beauty nandiyan na ang sexy din, di ba? So, kailangan lang ng preparasyon para makarating sa dulo ng laban, di ba? So, yon, kayo ba guys? Ano guys ang tingin niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Tingin mo ba, makakaariba nga ba itong pambato ng Myanmar at saka si Miss Philippines pagdating sa laban sa mga Latina sa Mexico? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko, at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. So, minang ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.